Luzon, Visayas, Mindanao at buong mundo. Ngayon ay Biyernes, December 20, 2024. Ako si Barbie Mulak at ito ang Balitang A to Z. Mga pasaherong pauwi ng probinsya para sa Pasko, nagsimula ng dumagsa sa Northport Passenger Terminal. PTEX, nadagdagan ng hanggang 20,000 ang arawang bilang ng mga pasahero ngayong holiday season. Ilang linggo pa bago ang traslasyon sa Enero, bilang ng mga deboto sa Quiapo Church, dumami na ngayong Kapaskuhan. 12 anyos na tirador ng barya, sinalakay ang isang tindahan sa Caloocan. 20,000 pesos na limas. Sa showbiz, Nations Girl Group BINI, may World Concert Tour sa 2025. First ever Miss Universe Asia Chelsea Manalo, mainit na sinalubong ng supporters sa homecoming parade. At King of Talk, Boy Abunda, nag-trending. Bakit kaya? Magandang gabi pambungad sa ating newscast. Abiso po sa mga bibiyahe pa uwi sa kanilang mga probinsya ngayong Pasko. Asahan na ang dagsa ng pasahero at mabigat na trapiko lalo na patungo sa Parañaque Integrated Terminal Exchange. Alamin natin ang sitwasyon ng mga dumaraming pauwing pasahero, maging ang lagay ng trapiko ilang araw bago ang mismong Christmas. May balitang A to Z si Ian Maghanoy. Ian, bumper to bumper na ba ang sitwasyon ng mga sasakyan ngayong Biyernes? Ay unti-unti na nga bumigat ang daloy ng trapiko dito sa kahabaan ng northbound lane ng EDSA Makati City 5 araw bago ang araw ng Pasko. Kung mapapansin ninyo sa aking likuran, pulang-pula yung taillight ng mga private vehicles na dumadaan nga dito sa northbound lane ng EDSA na stuck sa traffic. Pero sa kabilang banda, kung makikita nyo dito sa EDSA Bus Carousel, halos walang kahit isang bus na dumadaan. Kung meron man, pakunti-kunti lang niya katulad nito at dire-diretso lang yung biyahe niya dahil walang traffic nga dito sa EDSA Bus Carousel. Araw-araw na binabagtas ang EDSA ng driver na si Gerald. Hindi niya tunay na pangalan. Anya, sa kanyang palagiang pagbabiyahe, lumuluwag lang ang EDSA tuwing may boxing match noon si 8-weight World Division Boxing Champ at dating senador na si Manny Pacquiao. Siguro kung may laban si Pacquiao, kung lalaban ulit, pwede pang mawala yan. Pero pag walang laban si Pacquiao, wala. Ganyan talaga. Kahit anong oras yan, any day of the week yan. Kahit mapa-Sabado, Linggo, traffic talaga. Parang inevitable na dito sa Pilipinas yung traffic. Si Manong Marvin naman, nananawagan sa pamahalaang itigil na ang produksyon ng mga sasakyan para lumuwag-luwag ang EDSA para sa mga motorista. Yung kalsada natin, yung pa rin yun. Mula noon hanggang ngayon, yung pa rin yan. Yung kalsada natin, walang nagbabago. Pero yung mga sasakyan, dumadagdag tayo ng dumadagdag. Tila wala nang ang atrasan dahil ilang araw na lang Pasko na. Kaya naman ang dagsa ng mga pasaherong magsisiuwian, kaliwat kanan na. Dagsa na rin ang mga tao sa PTEX. Si Nanay Edna, maagang pumila sa boarding pass ng terminal para makauwi sa kanyang pamilya sa Libon, Albay. Kasi grabe ang traffic, tapos wala kang masakyan. Ang hirap kumain ng taxi, mag-plug ka ng Grab, hindi rin tinatanggap kasi traffic na. Kahit ang mahal. Maigi nang dito na lang tumambay kaysa ka sa daan, then ma-miss mo yung bus. Mula sa regular na mahigit 60,000 bilang ng mga pasahero araw-araw, inaasahan ng pamunuan ng terminal na papalo ito sa mahigit 200,000 ngayong Biyernes. Sa holiday season mula December 20 hanggang January 6, tinatayang aabot sa 3 milyong pasahero ang gagamit ng PTEX ayon sa pamunuan ng terminal. Starting today, because this is the start of the last weekend before Christmas, no? Historically, yung Friday after office hours, talaga naman dumadami na yung mga pasahero natin. So asahan natin today, maraming yung pasahero natin, bukas at linggo. Posible pa raw yang madagdagan sa weekend hanggang bagong taon, lalo't karamihan ay wala ng pasok. Ang rough estimate natin for the holiday season beginning December 20 up to January 6 is around 3 million passengers, both coming in and going out of Metro Manila.
Barbie, hanggang sa mga oras ng ito ay nagpapatuloy ang mabigat na daloy ng trapiko dito sa kahabaan ng northbound lane ng EDSA Makati City. Kung makikita nyo sa aking likuran, bumper to bumper pa rin ang sitwasyon ng mga private vehicles na na-stuck sa daanan na to dito sa EDSA. Una nang sinabi ng Metropolitan Manila Development Authority na kayang pag-aanin ng pagsususpindi ng number coding scheme yung traffic sa kahabaan ng EDSA sa oras na yan ay patupad sa araw ng Pasko at sa New Year. Barbie? Salamat, Ian Maghanoy. Samantala, naglipana na ang mga kolorum na habal-habal sa Parañaque Integrated Terminal Exchange na nag-aabang ng pasahero kahit bawal. Ayon mismo sa tagapagsalita ng PTEX na si Jason Salvador, nakikipagtulungan na ang pamunuan sa mga otoridad para masawata ang mga iligal na operasyon. Matatandaang sinita rin si Salvador ng National Public Transportation Coalition President Ariel Lim at nananawagan sa gobyerno na ipatigil ang operasyon ng lahat ng motorbike taxi. Kabilang na ang iligal na paghihintay ng mga habal-habal. Ang NPTC ang legal na samahan ng mga truck at tricycle driver. Git nila naapektuhan ang kita ng mga legal na driver dahil sa kompetisyon. Ang nangyari kasi dyan, pag bumunta na rito yung mga authorities, biglang nawawala. So it's a game of cat and mouse, pero patuloy naman sila nagbabantay at nagmamatsyag upang sa ganun, medyo maiwasan yung paglawak ng ganito mga operasyon. Ngayong weekend nga, bago magpasko, nagsimula ng dumagsa sa iba't ibang pantalan at transport terminals ang ating mga kababayan. Maaga kasing umuwi sa probinsya ang ilang biyahero upang medyo makaiwas sa holiday rush sa susunod na linggo. Silipin natin ang sitwasyon sa maagang uwian sa Balitang A to Z ni Ace Cruz. Maagang uuwi sa Palawan ang pamilya ni Nanay Violeta para hindi makipagsabayan sa dagsa ng mga pasahero sa Northport Passenger Terminal sa Maynila ngayong holiday rush. Unang pagbisita niya ito sa mga kaanak doon sa loob ng 5 dekada. Ganitong December na talagang maraming sasakyan, sir. Maraming passenger ng mga barko-barko. Kaya yung isang linggo pa, nabili na namin yung ticket ng online para mas madali kaming makapasok. Ganun. Ang pamilya Yap naman mula Canada, masaya nakakuha ng ticket ngayong araw matapos na maunsami ang bakasyon sa probinsya noong isang linggo. Dapat nga 17 wala nang na-book na 17, kaya 20 na kami na nakakuha ng slot. Maraming tao, nakubot. Ngayon nga, mamaya daw, bulto yan. Halos 3,000 estimated na pasahero sa Northport Terminal ngayong Biyernes, pero sa Lunes, December 23, ang inaasahang peak nito. Yun siguro ang pinakamaraming pasahero na sabay-sabay na natapos sa trabaho and just before Christmas na biyahe. Tansya ng Philippine Ports Authority o PPA, higit sa 4.5 milyon ang daragsang pasahero sa iba't ibang pantalan sa bansa ngayong 2024, halos 200,000 na mas mataas kumpara sa 4.3 milyon na pasahero noong 2023. Batangas Port pa rin ang pinakamaraming pasahero. Minomonitor ng PPA ang sama ng panahon sa Mindanao, pero sa ngayon ay wala pa itong epekto sa mga biyahe sa mga pantalan. Mas mainam talaga na agahan nila pagpunta dito para hindi sila mahirapan sa pagpunta sa pantalan. So in all other ports around 4 hours is sufficient. So they're already open. So mas maaga talaga nabubukas yung mga terminal. May ilang upgrades at renovation na ginawa sa pantalan, gaya ng playroom para sa mga bata, prayer room at ilang bagong x-ray machines para sa dagdag seguridad. Sa North Luzon Expressway naman o NLEX, nagsimula ng bumiyahe ilan sa ating mga kababayan kaninang hapon. Mula lagpas 300,000 ng mga sasakyan, inaasang madaragdagan pa ito ng 10% habang papalapit ang Pasko. Kasi yung pong hindi na papasok ng Monday, kung kaya pong hindi na pumasok, maaaring bibiyahe na po sila yung talagang nagplano na mas maagang uuwi. Para maiwasan ang bumper-to-bumper na traffic, bukas ang NLEX na maglaan ng counterflow lanes. Mas marami po kaming dineploy ng mga traffic marshal for as long as yung kabilang direksyon naman ay hindi ganun kabigat yung daloy ng traffic. Ready po kaming mag-implement ng counterflows. Nagtalaga na rin ang pamunuan ng NLEX ng ambulant tellers para hindi mag-embudo ang mga sasakyan sa cash at RFID lanes. Para sa Balitang A to Z, Ace Cruz.
Good news sa mga motorista. Libre po ang toll fee sa ilang expressway ng San Miguel Corporation sa piling oras ngayong holiday season. Walang bayad ang toll sa mga expressway ng SMC mula alas 10 ng gabi ng December 24 hanggang alas 6 ng umaga ng December 25. Gayon din sa alas 10 ng gabi ng December 31 hanggang alas 6 ng umaga unang araw ng 2025. Epektibo ito sa Skyway System na NAIA Express o NAIA X, SLEX, Star Tollway at T-Plex. Bahagi ito ng kanilang taunang tradisyon para gawing mas magaan ang biyahe ng mga motorista tuwing Kapaskuhan. May mga nakaantabay rin namang patrollers at security personnel na nakadeploy para sa kaligtasan ng mga biyahero. Kaya planuhin na po ang biyahe, mga ka-A to Z. Ramdam niyo po ba ang parang mahaba ang gabi ngayong December? Hindi yan guni-guni mga ka-A to Z. Ayon sa Pag-asa, expected yan ngayong buwan hanggang Pebrero dahil sa posisyon at layo sa isa't isa ng araw at ng mundo. At bukas nga po, December 21, mararanasan ang tinatawag na winter solstice o yung pinakamahabang gabi ng taon. Sa Metro Manila, inaasahan na sisikat ang araw ng 6:16 a.m. at lulubog naman ang 5:32 p.m. para sa 11 oras at 15 minuto na haba ng araw. Kasabay ng pagdami ng mga deboto sa Quiapo Church ngayong panahon ng Kapaskuhan, muling ipinaalala ng pamunuan ang prohibited items sa loob ng simbahan, kabilang ang malalaking bag, cap at mga hoodie para sa kaayusan at seguridad. Maaga namang sinimulan ng Quiapo Church ang koordinasyon sa iba't ibang government agencies para paghandaan ang pista ng Nazareno sa unang linggo ng Enero. May balitang A to Z si Kim Salinas. Siksikan talaga, hindi ka na makagalaw. Ang dami ng tao. Dahil sa dagsa ng mga nagsisimba sa labas na nakapwesto si Beronidia, kasama ang kanyang asawa at sanggol na apo. Tumayo na lang sila sa lilim at pinanood ang misa sa LED board. Aniya, ganito talaga ang dagsa ng tao mula ngayong panahon ng Kapaskuhan hanggang sa pista ng Nazareno sa Enero. Manata na rin po namin, tuwing Biyernes, Linggo, ganun. Araw ng Biyernes sa Linggo, punta po kami rito. Mas lalong dadami. Marami lalo pag piyesta. Piyesta ng Nazareno. Si Ami naman, kasama pa ang kanyang 4 na anak at hindi alintana ang init at siksikan. Aniya, kaunting sakripisyo lang ito basta't maipagdasal lang ang kanyang bunsong anak na may karamdaman. Hindi ko na po dinadama yung hirap pag nagsisimba po ako kasi para naman po yun sa aming mga anak ko. Kaya lang, siyempre lagi ko nga pong kasama yung mga anak ko. Mahirap lang po pag lumalabas ng maraming tao. Ayon sa pamunuan ng simbahan, asahan na ang unti-unting paglaki ng volume ng mga deboto, lalo na tuwing may misa. Paalala lang na sundin ang guidelines para sa kaayusan at seguridad sa loob ng simbahan. Sa loob po ng misa ay pinagbabawal ang pagkain. At the same time yung paggamit ng kanilang mga gadgets o cellphone. Pagdadala ng mga bag, ng mga pointed objects. At the same time yung mga hoodie at mga cap, ipinagbabawal po ito para po sa ating seguridad. Ayon sa pamunuan ng Quiapo Church, maagang sinimulan ng pakikipagpulong sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan para paghandaan ang pista ng Nazareno. Paglalahad ng mga gawain para sa darating na Nazareno 2025 at mahigit 6 na buwan na po kaming naghahanda para dito. Kaya definitely may mga series of activities yon, ilalahad po namin at ibabahagi sa tamang panahon. Kabilang sa mga itatalaga sa kapistahan ng Poon ay mga kawani ng Manila Police District kasama ang mga volunteer doctors at nurses. Para sa Balitang A to Z, Kim Salinas. Nanakawan ng 20,000 piso ang isang tindahan sa Caloocan matapos pasukin ng sinasabing tirador ng mga barya nitong Biyernes ng hating gabi. Ilang minuto bago ang pagnanakaw, nahagip sa CCTV footage ang isang binatilyo na tila may hinihit-hit mula sa isang plastic bag sa labas ng tindahan. Maya-maya pa nagawa nitong makapuslit papasok ng tindahan at sa isa pang anggulo ng CCTV. Huli sa akto ang paghahanap ng bata ng pera. Saka
niya, nakita ang mga tabo ng barya at isa-isang pinuslit palabas. Ayon sa may-ari ng tindahan, naabot sa 20,000 o 20,000 pesos na halaga ng mga barya ang nalimas. Pero matapos i-post sa internet ang video, mismo ang nanay na ng suspect ang agad nag-surrender sa sariling anak na edad 12 taong gulang lamang. Ibinalik rin ang nasa 13,000 pesos habang nangakong silang babayaran ng balanse. Gayunpaman, patuloy ang investigasyon ng barangay at otoridad sa insidente, lalo na at napag-alamang may kasabwat ang magnanakaw na isang getaway e-bike driver. Muling umaalma ang Makabayan Bloc at ang Akbayan Party List para sa agarang aksyon ng Kamara sa impeachment complaints sa laban kay Pangulong o pangalawang Pangulong Sara Duterte. 3 impeachment complaints na ang isinampa laban kay VP Duterte, 2 noong unang linggo ng Disyembre at ang ikatlo nitong December 19. Sa ngayon, sinusuri pa rin ang mga ito ng Office of the Secretary General. Ayon kay Representative Percival Sendanya ng Akbayan, kailangan madaliin ang proseso para malinawan ang publiko bago ang nalalapit na eleksyon. Bukas naman ang Makabayan Bloc sa bagong impeachment complaint na anilay lalo pang nagpapalakas ng panawagan para managot si VP Sara sa mga isyu ng korupsyon na kinasasangkutan. Inasahan namang kikilos ang Kamara sa lalong madaling panahon. Ang panawagan natin both to the other members of the House of Representatives at sa House of Representatives leadership ay bigyan ng sufficient at swift na due process itong ating impeachment complaint nang sa gayon magkaroon ng certainty yung ating mga kababayan sa pagharap sa panahon ng kampanya hanggang sa panahon ng eleksyon na masisingil talaga at mapapanagot si Sara Duterte. Nagtungo sa Malacanang ang ina ni Mary Jane Veloso na si Celia para umapela kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na aprubahan ang clemency ng kanyang anak. Kasama ang mga miyembro ng Migrante International at Religious Groups, personal na naghatid si Veloso ng liham sa Pangulo para sa panawagang full and immediate clemency ni Mary Jane. Sa liham na nilagdaan ni Bishop Francisco Aviso Jr. at iba pang lider ng simbahan, simbolo umano ng clemency ang clemency ng hustisya, pagmamalasakit at pag-asa para sa isang taong lubos ng nagbayad sa kanyang pagkakamali. Samantala, matatanda ang sinabi ni Pangulong Marcos na kasalukuyang nire-repaso ng kanyang mga legal expert ang kahilingan para sa clemency. Pinagpapaliwanag ni Senate President Francis Cheese Escudero ang Bangko Sentral ng Pilipinas tungkol sa pag-aalis ng mga makasaysayang pangalan sa bagong disenyo ng pera. Aminado si Escudero na may karapatang baguhin ng BSP ang disenyo ng banknotes. Pero anya, may responsibilidad itong magpaliwanag sa publiko kung ano ang naging batayan sa pagbabago. Sa bagong mga banknotes o perang papel, tampok sa disenyo ang mga hayop imbis na mga makasaysayang tao sa Pilipinas. Matatandaang umani rin ng iba't ibang reaksyon ang pag-aalis sa mag-asawang Aquino sa 500 peso bill. Sa ilalim yan ng Administrasyong Marcos Jr. Sa inisyal na paliwanag ng BSP, nais nila umanong iangat ang kamalayan ng mga Pilipino hinggil sa mga endangered na mga hayop sa bansa. Heads up OPM rock band fans! Magbabalik ang mga Filipina Queens of Rock sa isang epic reunion concert na tsak magpapakilig at magpapabalik tanaw sa kanilang iconic hits noong 2000s. Magsasama-sama muli sa iisang entablado sina Barbie Almalbes, Kitchi Nadal, Aya De Leon, Acel Bisa, Hana Romawak at Luigi Basabas para sa kanilang highly anticipated concert. Asahan ang kanilang pinakamalalaking OPM hits at collaborations na muling magbibigay buhay sa Pinoy rock music scene. Gaganapin ang reunion concert sa Newport Performing Arts Theater sa Pasay City sa February 2025. Abangan sa aming pagbabalik, Pinay racer Bianca Bustamante sa Sabak
sa 2025 GB3 Championship sa Europa kasama ang Elite Motorsport Team. At isama na sa travel bucket list, bagong pasyalan na kauna-unahang glass walkway sa Batangas. Patok na patok ngayong Kapaskuhan. Abangan ang kumpletong ulat sa pagbabalik ng Balitang A to Z. Mas abot kaya at mas masustansyang bigas para sa mga Pinoy. Ito ang target ng Department of Agriculture sa ilulunsad nilang Sulit Rice at Nutri-Rice sa 2025. Ayon kay DA spokesperson Assistant Secretary Arnel de Mesa, mula Enero, ibebenta sa halagang 35 pesos hanggang 36 pesos kada kilo ang sulit rice na 100% broken white rice. Samantalang ibebenta naman sa 36 hanggang 37 pesos kada kilo ang Nutri-Rice na isang variety ng brown rice na mayaman sa fiber, nutrients at minerals. Dagdag ni de Mesa, inaasahan nilang bababa pa ang presyo ng bigas na ito sa mga susunod na araw dahil kumpleto na ang mga kinakailangang hakbang para magawa ito. Maganda yung quality. Ang kaibaan lang niya talaga, durog siya. Pero magandang klase siya ng bigas. Ito ay ibebenta ng 35 to 36 pesos. Siguro by January din yan. Yung Nutri-Rice naman, ito yung tinatawag na single pass na bigas natin. Nasa pagitan niya ng well-milled at saka ng brown rice. So makikita natin na medyo, medyo brownish ng konti. Pero nadyan yung maraming fiber, nutrients, minerals. So napaka-healthy nitong ating single pass. Nasa 36 to 37 pesos itong ating Nutri-Rice. Good news po para sa ilang government workers makatatanggap ng gratuity pay. Maging ang contract of service at job order workers sa gobyerno ngayong taon, batay sa Administrative Order 28 na nilagdaan ni Pangulong Marcos nitong December 19. Aabot sa 7,000 pesos ang one-time gratuity pay para sa mga CEOs at JO employees na may 4 na buwang tinrabaho o pataas at may satisfactory service bilang pagkilala yan sa kanilang ambag sa mga proyekto at serbisyo ng pamahalaan. Habang maglalaro naman sa 4 hanggang 6,000 piso matatanggap ng ilang pang workers na may 1 hanggang 4 na buwang tinrabaho. Bahagi raw ito ng pasasalamat ng Marcos Jr. government sa pagsisikap ng mga empleyado sa gitna ng mga hamon sa ekonomiya. Magsasanib puwersa ang Philippine National Police at social media app na TikTok para labanan ng mga cybercrime, kabilang na ang mga scam sa online selling. Ayon sa PNP Anti-Cybercrime Group, tinalakay nila ang mga estratehiya kasama ang TikTok para masugpo ang mga krimen sa platform. Habang pinadali na rin ang proseso ng pagsusumbong ng mga biktima, hindi na kailangan ng sulat dahil may naka-assign na focal person para mapabilis ang aksyon sa mga reklamo. Layunin ng partnership na palakasin ang pagpapatupad ng batas at suportahan ng mga biktima ng online scams. Nag-umpisa po ito sa request ng TikTok since nga po si TikTok ngayon ginagamit na rin as means of scamming nitong mga cyber criminals. Meron na po kasi sila ditong buy and sell, nagbebenta na din po yung mga kababayan natin doon or sino man available na may account sa TikTok. And ito na naman po yung ginagamit sa online selling scam. Hindi pinayagan ng Pasig City Regional Trial Court Branch 167 na makapagpiyansa si dating Bamban-Tarlac Mayor Alice Go at ang kanyang mga kasama sa kasong qualified human trafficking. Ayon kay Prosecutor General Richard Fadulyon, malakas ang ebidensya na inilahad ng prosekusyon kaya ibinasura ang petisyon nila Go para makapagpiyansa. Kasalukuyang nakadetine si Go sa Pasig City Jail Female Dormitory. Sa kabila nito, hindi pa naglalabas ng pahayag ang kampo ni Go ukol sa desisyon ng korte.
Panibagong tagumpay ang naabot ng Pinay racer na si Bianca Bustamante. Opisyal niya kasing inanunsyo ang pagsabak sa GB3 Championship next year sa Europa. Bilang bahagi ng Elite Motorsport Team, sa kanyang social media accounts, inilahad ni Bianca ang excitement sa bagong yugto ng kanyang karera matapos ang matagumpay na 7th place finish sa 2024 F1 Academy. Bilang paghahanda, sumailalim siya sa 2 araw na testing gamit ang lumang GB3 car ng Elite sa Spain nung nakaraang linggo. Ayon kay Bianca, instant connection ang naramdaman niya sa kanyang bagong team. Nagpaabot din siya ng pasasalamat sa supporters at partners na patuloy na nagbibigay inspirasyon sa kanyang journey. Good luck, Bianca! Bagong pasyalan ba ang habol nyo ngayong holiday season? Mapapa-defying gravity ka sa adrenaline-pumping experience at breathtaking view ng Monte Maria Miracle Walk sa Batangas City. Ang kauna-unahang glass walkway ng probinsya na patok ngayong Kapaskuhan. Sa taas na 45 meters, may habang 118 meters at lawak na 30 meters, mapapakapit ka talaga sa pinaghalong saya at kaba. Lalo't safe at world-class ang atraksyong ito. May 3-inch thick na tempered glass ang walkway at reinforced pack ng imported na metals mula sa ibang bansa. Mula rito, tanaw ang kahanga-hangang Batangas Bay at ang Mother of All Asia, ang Tower of Peace, ang pinakamataas na estatwa ng Birheng Maria sa buong mundo. Bubuksan sa publiko bago magpasko ang walkway sa Monte Maria International Pilgrimage and Conference Center sa Barangay Pagkilatan. At ang entrance fee, maglalaro lang sa 250 hanggang 350 pesos. Kaya for sure, patok na pasyalan yan ngayong holiday break. Susunod, Nations Girl Group BINI magkakaroon ng World Tour Concert sa 2025. At Miss Universe Asia Chelsea Manalo, mainit na sinalubong ng supporters sa kanyang homecoming parade sa Pasay City. Manatiling nakatutok, kayo ay nanonood ng Balitang A to Z. Pang-international na talaga ang galing ng Nations Girl Group na BINI. Level up na kasi sila sa 2025 para sa kanilang World Tour. At Miss Universe Asia Chelsea Manalo, mainit na sinalubong ng ating mga kababayan sa kanyang homecoming parade sa Pasay City. Makichika na sa Balitang A to Z Showbiz ni Lane Garcia. Good news para sa Blooms! Opisyal nang inanunsyo ng BINI sa kanilang social media nitong Huwebes, December 19 ang kanilang BINIverse World Tour for 2025. Exciting! Mag-uumpisa ang kanilang tour sa Philippine Arena, Bukawi, Bulacan sa darating na February 15, 2025. Makakarating din ang BINI sa iba't ibang panig ng mundo, kabilang ang Singapore, Dubai, London at USA para sa kanilang international concerts. Laban Pinay, BINI Fly High! Samantala, nagningning ang homecoming parade ni Miss Universe Asia 2024 na si Chelsea Manalo sa Pasay City ngayong Biyernes. Kitang-kita ang suporta ng mga tao sa kanyang motorcade habang waving here and there si Chelsea. Suot ang kanyang golden gown and crown, winagayway niya rin ang Philippine flag. Si Chelsea ang kauna-unahang Miss Universe Asia matapos ang Miss Universe 2024 na ginanap sa Mexico noong Nobyembre. Kaya naman patuloy nating suportahan ang ating reigning queen sa kanyang pagbabalik. More to come, Chelsea! Para sa Balitang A to Z Showbiz, Lane Garcia. Sa ating good vibes, trending sa social media ang King of Talk, Boy Abunda, dahil sa kanyang pa-Christmas countdown. Alamin kung bakit sa ating VTR. Merry Christmas! 8 taon na lamang, Pasko na. 8 taon na lamang, Pasko na.
Grabe yung 8 years, Tito Boy. Kung kayo ay may kwentong kakaiba, mga kwento ng pag-ibig o storya na inspirasyon at pag-asa, maaari nyo itong ibahagi. Sumali sa ating Facebook group na Balitang A to Z, panoorin ng replay ng ating programa at sundan ang ating social media pages. Hanapin ang Balitang A to Z. Ang ating pabaong quote of the night ngayong Biyernes ay mula sa journalist at TV personality na si Liza Ling. Para sa kanya, ang pinakamagandang edukasyon na natamo niya ay sa pamamagitan ng paglalakbay. At yan ang mga balita at impormasyon, mga kwentong may dalang inspirasyon na tinutukan ng Balitang A to Z. Nag-crave na ba ang lahat sa puto bumbong at bibingka? Pagkatapos ng simbang gabi, hindi nakapagtataka dahil 5 araw na lang bago ang Pasko. Ako po si Barbie Mulak, maging maalam, makialam. Magandang gabi sa iyo, Pilipinas.